Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Reg muli ito. At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, ang sinaing ni Budang. Kwento ni Catherine R. Santillan mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patira. Pamati kita ay istorya, samit tayong nakabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Nagising si Budang sa mabangong amoy ng niluluto ni Nanay Isay. Pagkatapos niyang bumangon, ay agad-agad siyang dumiretso sa kusina. Anong niluluto mo, Nanay? Sinaing iyan na may dahon ng pandan. Sagot ni Nanay Isay. Daing at kamatis ang ulam natin. Mapaparami na naman ang kain ko nito. Lalo pa at ikaw ang nagluto, Nanay. Oo, kumuha ka na ng mga plato, kutsara at tinidor. Tawagin mo na rin ang tatay mo at mag-almusal na tayo. Budang, pag-aralan mo na kung paano magsaing. Kung wala kami dito ng nanay mo sa bahay, ay dapat marunong ka ng magluto ng iyong pagkain. Sabi ni Tatay Dudong. Gusto ko po talaga matutunan ang pagsaing at pagluto. Sagot ni Budang. Pagkatanghali, pinaghanda ni Nanay Isay si Budang ng kararaw at kaldero. Kumuha ka ng isang lata ng bigas at ilagay mo ito sa kararaw. Tamang-tama lang ang isang latang bigas para sa ating dalawa. Tahipan ang bigas sa pamamagitan ng paghagis ng bigas sa hangin at pagsalo gamit ang kararaw upang maihiwalay ang ipa o binlid at mga maliliit na bato. Pinakita niya kay Budang kung paano ito gawin. Ilipat natin ang bigas sa kaldero at ugasan ng 3 beses para siguraduhin ito ay malinis. Tinuruan rin ni Nanay Isay si Budang kung paano magsukat ng tubig. Sukatin mo ang tubig hanggang sa gitnang guhit ng inyong hinlalaki. Kailangang sakto lang ang dami ng iyong tubig para hindi maging mabasa ang iyong sinaing. Paglagay mo sa kalan, ay siguraduhin mong nakasarado ng mabuti ang kaldero para mabilis itong maluto. Pagpatuloy niya, habang naghihintay na kumulo ang sinaing, inihanda nila ang dahon ng malunggay na ilalagay sa sinabawang isda. Nang kumulo na ang tubig ng sinaing, binuksan ni Nanay Isay ang kaldero para ito ay pasingawin. Kung mawalan na ito ng tubig, pahinaan mo lamang ang apoy para ito ay maluto na. Pagpapaliwanag ni Nanay Isay, pinasok niya ang uling sa lata para magamit pa itong muli. Nakalimutan nating maglagay ng dahon ng pandan, Nanay. Naalala ni Budang. Ay, oo nga. Sa susunod na lang nating ilagay iyan. Hindi naman kailangan na palaging may dahon ng pandan ang sinaing. Nang sumunod na araw, si Budang na ang nagsaing para sa pananghalian. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ni Nanay Isay. Ikaw na ang bahala riyan sa ating kusina, ha? Hindi na tayo magluluto ng ulam dahil meron pang natira kanina. Sabi ni Nanay Isay. Pinunasan niya kaagad ang mga bintana sa loob ng bahay. Habang nagbabantay si Budang, nakita niyang nangunguha ng aratiles sina Nene at Toto sa labas ng kanilang bakuran. Nene! Tawag ni Budang. Bigyan niyo ako ng aratiles! Tumakbo palabas si Budang at sumali sa pamimitas. Pulang-pula ang mga bunga at matatamis pa. Mas mabilis tayo pag aakyatin ko ang kahoy. Pagmamalaki ni Budang. Kinuha niya ang kanyang tsinelas at saka umakyat. Doon sa kabilang sanga.
Marami pa doong mga hinog na aratilis. Sigaw ni Nene. Maaabot na sana ni Budang ang mga sanga nang maamoy niya ang sunog na sinaing. Dali-dali siyang bumaba at tumakbo pabalik ng bahay. Pagdating niya sa kusina, pinatay na ni Nanay Isay ang apoy. Ay naku Budang, nasunog ang sinaing mo. Sayang naman ang kanin natin. Puro nasunog. Pag-uwi ni Tatay Dodong galing sa bukid, mahinahon niyang sinabihan si Budang. Kapag ikaw ay nagluluto, Budang, kailangang bantayan mo ito. Naghihirap kami sa pagtatanim at pag-aani ng palay para magkaroon tayo ng bigas. Pasensya na po, Tatay. Babantayan ko na po lagi ang sinaing ko. Masarap ba kumain ng sunog na kanin? Biro ni Tatay Dodong nang makita niya na malungkot si Budang. Hindi, Tatay, syempre. Mahirap itong nguyain. Sagot niya. Bukas, ikaw ulit ang magsasaing, ha? Opo, Tatay. Maaga pang nagising si Budang. Nagsaing siya at binantayan ito ng mabuti. Hindi sunog, hindi hilaw, at bagkos ay amoy ang halimuyak ng dahon ng pandan sa sinaing ni Budang. Tumulong pa siya kay Nanay Isay na magluto ng tortang talong. Pinuri ng kanyang mga magulang si Budang. Masayang kumain ng masarap na almusal ang kanilang pamilya. Diyan po nagtatapos ang ating kwentong Ang Sinaing ni Budang. Mga bata, ipinapahiwatig ng kwentong ito, habang bata pa, matuto na tayong hindi lang magsaing ng sinaing, kundi ang mga gawain rin sa ating bahay. Para sa paglaki natin, ay marunong na tayo sa mga gawaing bahay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!